Ipakita mo po sa amin ang anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, mahalan mo po kami si Mary. Ipanalangin kami sa Tanginoon ng Diyos na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ng Kristo. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Gracia, plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Jesus. Pangalan po ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. At yan po ang ating panalangin sa inyo. Na kailangan nating sundin sapagkat yung aking pong mga binabatikos, hindi po ito sinasabi natin na personal. Ang sinasabi natin dito, kaya natin sila binabatikos, upang ituwid nila ang kanilang ginagawa na mali laban sa ating walang kalaban-labang mamayan. Ang ginagawa naman nila ay tinataniman, kawawa naman yung ating mga kababayan na naiipit sa ganitong sitwasyon. Sino pang lalapitan nila? Siyempre, walang iba kundi ang nasa ika-4 na estado ng pamahalaan, ang media. Ito yung tagapamagitan sa mamayan at sa makapangyarihan. Diba? Dahil tayo lamang ang pwedeng pumuna sa kanilang maling ginagawa. Pag may batayan tayo sa kanilang mga pagkakamali, ay hindi natin sinatatantanan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga katoto. Etong aking programa ay walang personalan. Kaya doon sa mga kabaro ko sa media, alam mo, nakakita natin yung mga hunyango hapon. Dumami na naman yung hunyango sa pagdating ng ating buting Secretary Marlojas. At hanggang dyan sa tahanan ng dating kongresistang si Egay San Luis, dumating yung mga hunyango, pare. Alam mo ba kung anong kulay ng iba? Ginagaya na rin. Talaga hunyango eh. Kapit na kapit eh. May paano pa? May parigaligalo pa. Panggasyos. Panggastos daw. Ayun pala may kapatid. Yung kanilang panggasyos. Panggastos. Dahil binili na ng panggasyos. Pala hunyango. Anong tartis ang namumuno dyan? Akala mo napakasiga nila, di ba? Meron pa dyan, naging presidente na hindi naman nakatapos ng high school. Lalo na yan si Roy Tumanda. At yung isa pang hunyango dyan, si Dick Guray. Guray na. Na ito pala, ang istorya nitong si Dick Guray ay dating driver ng kapalaran. Na nung mag-strike yung kapalaran dyan sa Santa Cruz, Laguna, ay nawalan ito ng trabaho. Pumasok ngayon ito sa IRI. Nung nakapasok sa IRI, abay, nakakita pala, mas maganda raw trabaho ng media. Nag-media ngayon ito. Hanggang sa kumapit kung saan-saan, na akala mo napakagaling. Yun pala, ang tinitingnan nito, ay mukhang 5 piso. Parate. Pag may Kaya yung kanyang paikik kahapon, kagabi, sa birthday ng ating buting congressman, Egay San Luis, abay, nagregalo ko ng panggasyos. Pagbalik pala ay may panggastos. Kaya nagregalo ng panggasyos. Lalo na itong si Roy Tumanda, na hindi nakagraduate ng high school. Isa pang katoto natin dyan, na tinuruan lang natin na maging media, ay gumaling pa kaysa atin. Isipin mo, kinasuhan yung isang AA ng isang mayor dito sa lalawigan ng Laguna. Alam mo ba naman sagot to sa reklamo niya sa ombudsman? 4 na taon na ako kaming nagpiprint ng full disclosure. Ibig sabihin, 4 na taon na kayo nakikinabang. Kung maningil kayo ay 300K, 200K. Ano ba naman yan? Samantalang yung inyong publisher ay nasa Cavite. Na may kaso din. Adi, sama-sama na sila. Pag lumabas na yung kasong libelo, kawawa ka naman. Maria Teresa Mucho,
Di ba? Yan ang tunay na pangalan nun eh. Maria Teresa Mucho. Hindi Mara Villegas. Ha? Ang tunay na pangalan, Mucho. M-O-T-I-O. Ano pronunciation? Di Mucho. Para itong Red Doors, pare. Mucho. Pabili ka ulit sa Mucho. Itong si Maria Teresa Villegas Mucho. Isipin mo, dinitali kung ilang taon na sila nakikinabang sa lungsod ng Kalamba. Matapos upakan niya yung isang taon ng tauhan ng mayor dyan. Sasabihin minura daw sa harapan. Wala naman testigo. Ano ba naman yun?